Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marcos Evangelista. Shoutout kay Filiones Nelson. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mr. Han, ibig mo bang sabihin, Elder? Oo, walang makakapag-akit sa puso nila ng higit pa rito. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Luo Yinger, at tila may kabuluhan ito, sa ganitong paraan, madaling nalutas ang dalawang pangunahing salik. Ngunit ito ay isang napakalaking dami ng trabaho. I doubt kung ang iyong Ant-Man Army ay maaaring kumpletuhin ito, dapat mong malaman na walang ibang makakagawa ng mga bagay na ito maliban sa Ant-Man Army, sabi ni Luo Yinger. Sa totoo lang, ito rin ang ikinababahala ni Han Sanchen. Bagamat magaling ang tropa ng Ant-Man sa underground operations, aminin nila na medyo overwhelming pa rin ang ganitong kalaking trabaho. Muling naputol ang peklat, prinsesa, mali ang sinabi mo. Ang mga kapatid ko mula sa Legion ng Polar Bear ay ganap ding bida sa digmaang ito, hindi mabilang na mga kapatid ang nag-alay ng kanilang buhay, hindi tayo nang ahas na sabihin kung sino ang mas malakas, ngunit hinding-hindi natin may kukumpara, sino ang mahina. Nagmamadali ring sinabi ni Hyjin, oo, bagaman hindi dapat maputol ang peklat sa oras na ito, sa tingin ko rin ay makatwiran ang sinabi niya. Ito ay may kaugnayan sa karangalan ng lahat ng mga kapatid ng Polar Bear Legion, sa makatuwid, bilang mga commander ng Polar Bear Legion, ang dalawang lalaki ay talagang obligado na tumayo sa oras na ito. Ant-Man is a respectful commander, and naturally he is not willing to lag behind others at this time. My dear friend, if you have any task, just ask me. In Ant-Man's eyes, there is no task that cannot complete. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Han Sanchen at walang magawang umiling, okay, wala akong sinabing masama sa inyo, kayong tatlo, huwag kayong magmadaling patunayan ang inyong sarili sa pamamagitan ng pagbalik-balik ng ganito. Natural na napansin ni Han Sanchen ang kanilang mga pagsisikap, kaya paano siya makakagawa ng anumang paghahambing sa kanila. Kaya lang, may mga specialty sa arts, at lahat ng tao ay may kanya-kanyang bagay na magaling sila, tulad ng pag-charge sa labanan, halatang mas bagay ang hukbo ng Polar Bear, kung hilingin mo sa magkapatid na langgam na gawin ito, hindi ba ito nakakahiya sa kanila? Ngunit sa kabaligtaran, sa ilalim ng lupa para sa ambush at iba pang mga patagang trabaho, ang Do It Manly Bear ay napakabilis. Ang tahimik na mga kapatid ay pupunta doon, hindi ba sayang ang talento? Pagkatapos magsalita ni Han Sanchen, sinulyapan niya silang tatlo, kung ano ang pinag-uusapan namin ng prinsesa. Oo, ito talaga ang sining ng pagdadalubhasa, ang ganitong uri ng trabaho ay maaari lamang tapusin ng magkapatid na langgam, ngunit ang halaga ay masyadong malaki, mula sa pananaw ng kumbensyonal na pagbabawas, halos imposibleng makumplito. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, napayuko si Scar at Hyjin sa kahihiyan. Ibinaba ng commander ng langgam ang alak at ikinulong ang kanyang mga kamay sa kanyang mga kamao, kung may gagawin ang aking benefactor, ibigay mo lang sa kanya ang kanyang mga tagubilin, gaya ng sinabi ko, gaano man kahirap ang gawain, nangangako ang langgam na tatapusin ito. Kahit na hilingin mo sa amin na ilipat ang mga bundok at dagat, hindi kami magdadalawang isip. Panipi. Nakikita kung gaano kasansero ang mga kapatid na langgam, Hanchen. Let me think about this matter bago natin pag-usapan. Nagpasya si Han Sanchen na ibahin ang topic. My benefactor, we only have 12 hours, you'd better make a decision quickly, since may kailangan tayong gawin, let's do it as soon as possible, sabi ni Commander Ant-Man. Ngunit tiyak na dahil ang magkapatid na langgam ay napakasaya at tapat, talagang naging mahirap para kay Han Sanchen na magpasya sa gawain na hindi man lang niya masabi. Ikinaway ni Han Sanchen ang kanyang kamay, sinabi ko na ang bagay.
na ito ay ititigil sa ngayon, at susubukan kong mag-isip ng mas mabuting paraan. Muling nagsalita si Han Sanchen. May gustong sabihin si Ant-Man, pero pinigilan ni Hyjin, na sumenyas na hindi na niya kailangan pang sabihin. Napabuntong hininga na lamang ang Ant-Man Commander at naupo muli sa kanyang upuan. Halika, sa wakas ay nakamit na natin ang isang tunay na tagumpay sa pagkakataong ito, huwag muna nating pag-usapan ang mga hindi kasiya siyang bagay sa ngayon at I enjoy ang kasalukuyan. I'd like to toast everyone. Ngumiti si Han Sanchen Kiyang, pinasigla ang kapaligiran, at tumayo. Tumayo agad ang lahat at itinaas ang salamin nila ni Han Sanchen. Sa masarap na alak at karne, isang grupo ng mga tao ang mabilis na nalasing mag-isa, gayunpaman, nakatago sa ilalim ng mga ngiti ng lahat, mayroon talaga silang sariling mga alalahanin. Medyo lasing na si Luo Yinger at gustong lumabas para huminga. Pagkatayo pa lang niya at paglalakad palabas, bigla niyang naramdaman na may tao sa likod niya. She shook her headlessly at first and roughly guessed kung sino ang nasa likod niya. Pagkatapos ng bahagyang pag-aalangan, lumingon siya sa likod at mapait na ngumiti, alam kong ikaw iyon. Ang commander na Ant-Man ay tumanggo ng may paghingi ng tawad, naglakas loob akong asarin ang prinsesa, at umaasa akong mapatawad ng prinsesa ang kanyang mga kasalanan. Mapait na ngumiti si Luo Yinger at sinabing, kahit putulin ko ang ulo mo, malamang na magmumalto sa akin ang kaluluwa mo hanggang sasagutin ko ang tanong mo, tama ba? Tumawa si Commander Ant-Man at tumanggo. Sinabi ni Luo Yinger, gusto mong itanong kung ano ang orihinal na gustong gawin ni Han Sanchen, tama ba? Ang sabi ng commander ng langgam, oo, prinsesa, may isang bagay na maaaring hindi mo alam, kaming mga langgam ay orihinal na nanirahan sa isang madilim, tuyo na lugar sa ilalim ng lupa at namuhay ng mahirap, si Mr. Han ang nagligtas sa aming lahat at nagbalik sa aming tahanan, ang aming malaking pera ay nagpapahintulot sa amin na maghanap ng bagong tirahan. Para sa amin, Mr. Si Han ang ating lubos na benefactor, kaya kapag kailangan niya ng tulong sa pagkakataong ito, nagbigay na ng death order ang ating Queen Ant nang hilingin niyang lumabas kami para tumulong, ang ekspedisyong ito, tulungan mo si Mr. Han solve the problem. The question is, return home with glory, or die outside, at least get a good reputation, matigas na sabi ni Ant-Man Commander. Although alam ni Luo Yinger na pumunta dito si Ant-Man para tulungan si Han Sanchen, it must be a friendship between them, but she didn't expect that there is such a story hidden behind it. No wonder Tabo is willing to ask, ito ay talagang inaasahan, ngunit hindi inaasahan, Luo Yinger's side. Commander Ant-Man said sincere, please show mercy to the princess and tell me what kind of mission Mr. Binigyan tayo ni Han, gusto ko lang tumulong, tsaka, kung magagawa lang natin ito, hindi mo na ba kailangang sabihin sa amin sooner or later? Saglit na nag-alinlangan si Luo Yinger, at ang tawag mula kay Commander Ant-Man ay talagang napakamakatwiran. Lamang, hindi ba ako pinayagan ni Sanchen na sabihin sa iyo ang mga bagay na ito, kaya kung gagawa ako ng pribadong desisyon na sabihin ito sa iyo, hindi ba ito ay labis? Tsaka, may isa pang punto, sa huling pagsusuri ng misyong ito ay hindi pa niya napagdesisyonan na talagang ipatupad ang 3,000. Tayo, hindi tayo tao, paano pa tayo makakakilos ng pribado laban sa kanyang kalooban? Sabi ni Luo Yinger na may matinding pag-aalala. Sabi ni Commander Ant-Man, prinsesa, hindi sinabi ng aking benefactor na hindi maaaring ipatupad ang pamamaraang ito, sabi lang niya pag-iisipan niya kung may mas magandang paraan, nangangahulugan ito na ang planong. Ito ay isang alternatibo at ipapatupad anumang oras, you tell me, I will execute it, which in itself is not disobeying the order, we are just deploying backup plans in advance to cope with unexpected needs. As for the first point you said, it's not like you told me in private, ngayon lang, nag-uusap kayo sa loob, at maririnig ng lahat, kaya, hindi ito sikreto, ngunit isang bagay tayong lahat ay kwalipikadong malaman, kaya walang masama kung sasabihin mo sa akin. Malinaw at lohikal ang mga salita ng Ant-Man, na direktang nag-aalis ng dalawa sa mga pagdududa ni Luo Yinger. Naisip ito ni Luo Yinger at mukhang tama. Hamampo si Commander Ant-Man habang mainit ang bakal, prinsesa, huwag ka nang mag-alinlangan pa, 12 oras na lang tayo, hindi, sa totoo lang, 11 oras na lang ang natitira,
kung ha-attack pa ito, gagawin natin ang lahat, wala na. Sinulyapan ni Luo Yinger ang commander ng langgam at tumango, sige, sasabihin ko sa iyo. Mabilis na sumaludo ang commander ng langgam, salamat, prinsesa. Sabi ni Luo Yinger, sa totoo lang, ang diskarte ni Han Sanchen ay ang maglunsad ng isang malaking kontra-atake laban sa milyong malakas na hukbo, alam mo rin na malakas ang tropa ng kalaban, bagaman pansamantala nating pinabagsak ang mga matatanda at gumawa ng isang tiyak na hakbangin, sa katunayan, ang pangkalahatang oo, tayo ay pasibo pa rin, kaya, sa halip na gawin ito ng isang malaking scale, mas mahusay na maglunsad ng isang malaking scale. Commander Ant-Man, ngunit ang aming mga numero ay napakaliit na kami ay hindi sapat upang maglunsad ng isang pangkalahatang offensiba. Tumango si Luo Yinger at nagsabi, oo, kaya't upang maisakatuparan ito, hindi tayo maaaring umasa sa mga tao lamang, ngunit dapat umasa sa ibang puwersa. Anong kapangyarihan? Ang kapangyarihan ng mundo, sabi ni Luo Yinger. Prinsesa, pakilinaw naman, magalang na sabi ng langgam. Okay, then let me ask you, after today's hard battle, dapat ba kayong lumaban sa araw o sa gabi? Tanong ni Luo Yinger. Natural na gabi na. Bakit? Ang pakikipaglaban sa araw ay hindi lamang nagbibigay ng magandang visibility, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang temperatura ay angkop. Sa gabi, ang matinding lamig ay maaaring mag-freeze sa amin hanggang sa kamatayan. Mayroon kaming kakaunting tao. Ang talagang inaalala ko ay kapag ang isang away ay sumiklab, ang aming mga tao ay hindi siya binugbog hanggang sa mamatay ng kaaway, ngunit dahil ang kanyang damit ay napunit, siya ay na-freeze sa sobrang lamig. Ngumiti si Luo Yinger, well said, this is what I want to say, let me ask you, does extreme cold belong to completely to human power? Umiling si Commander Ant-Man, bagamat pinaghihinalaan namin na ito ay sanhi ng mga tao, tiyak na umasa ito sa ilang natural na puwersa. Okay, dahil hiniram ng kalaban ang kapangyarihan ng kalikasan para salakayin tayo, bakit hindi natin hiramin ang kapangyarihan ng kalikasan para harapin sila? Ito talaga ang iniisip ng benefactor mo. Tila naunawaan kaagad ng commander ng langgam ang kahulugan, ngunit kaming mga Ant-Men ay palaging mula sa isang Tianming, at walang kinalaman sa anumang mga Diyos, wala kaming anumang espesyal na kapangyarihan na maaaring kontrolin ang hangin at ulan, bakit iisipin ng aming tagapagbigay na, ito ay dapat nating gawin, at mayroon ba tayong anumang potensyal na hindi natin alam? Ngumiti si Luo Yinger at itinuro ang labas ng lungsod, ano sa tingin mo ang nasa labas ng lungsod? Huwag masyadong mag-isip, sabihin mo lang kung ano ang nakikita mo. Hindi sapat ang tangkad ng Ant-Man, kaya kailangan niyang umakyat sa pader ng lungsod upang makita ang labas. Mula sa mataas na posisyon, kitang-kita ang paligid. Gayunpaman, walang iba kundi makakapal na kakahuyan. Back to Princess, may mga puno lang sa paligid. Wala talagang masasabi tungkol dito. Noong unang dumating dito ang departamento ng Ant-Man, alam na nila na ang Yetian City ay nasa Primeval Forest. Nga pala, ito ay isang puno, mahinang tumawa si Luo Yinger. Ano ang magagawa ng puno para sa atin? Hindi pa rin naiintindihan ng commander ng langgam, at nalilitong tumingin kay Luo Yinger. Sinubukan niyang iugnay ito ng husto, ngunit hindi niya talaga maiugnay ang puno sa counterattack. Hindi naman, ang puno ay maaari pa ring maging isang punong tao at tulungan silang labanan ang kalaban sa huli, tama ba? Ang mga puno ay sa kahoy, at ang kahoy ay maaaring gumawa ng apoy, prinsesa, iyon ba ang ibig mong sabihin? A chuckle came, at lumingon silang dalawa, only to find Hyjin walking out. Hyjin nakilala na ang prinsesa, sabi ni Hyjin. Hyjin, bakit ka naubusan? Tanong ni Commander Ant-Man. Sabi ni Hyjin, haha, uminom ako ng kaunti at hindi ko na kaya, kaya lumabas ako para magpahangin at magtago sa alak. Nang marinig ito ni Luo Yinger, ngumiti lang siya, sa kanyang katalinuhan, paanong hindi niya makikita na si Hyjin at si Commander Ant-Man ay talagang pareho ang iniisip, ngunit may mga bagay na hindi na kailangang sabihin. Ayon sa kanyang pagtatantya, nang lumabas ang commander ng langgam para hanapin siya, dapat ay sinundan siya ni Hyjin palabas, ngunit nagtatago lang siya sa malapit at nakikinig. Nagpakita siya ngayon dahil lang mas mabilis ang reaksyon niya kaysa kay Commander Ant-Man, matapos malaman na may mga puno sa labas,
mabilis niyang naintindihan ang mas malalim na kahulugan. Hindi masyadong nag-alinlangan ang commander ng langgam at nagpatuloy, nga pala, dahil sinabi mo lang na ang mga puno ay pag-aari ng kahoy at ang kahoy ay maaaring gumawa ng apoy, ibig mong sabihin ay alam mo na kung ano ang gagawin ng iyong benefactor. Tumango si Hyjin, matagal ko nang sinundan ang pinuno, at sa impluensya ng pinuno, naging pamilyar ako sa Chi Mendonjia at Yin Yang Bagwa, kaya bigla kong naintindihan ang gustong gawin ng pinuno. Holy shit, then tell me quick, ano ang gustong gawin nitong benefactor? Nag-aalalang tanong ng commander ng langgam. Magalang na yumoko muna si Hyjin kay Luo Yinger, at pagkatapos ay sinabing, gusto ng pinuno ng apoy. Tingnan mo ang malaking kagubatan sa labas, kung iisipin mo, ano ang magiging kahihinatnan kung susunugan natin sila. Sa pagtingin sa luntiang birhen na kagubatan, hindi na kailangang mag-isip pa ni Commander Ant-Man, naiisip niya kaagad ang pinangyarihan ng apoy na direktang nag-aapoy sa kagubatan, dapat may dagat ng apoy sa ilalim. Ngumiti si Hyjin, oo, ito ang dagat ng apoy. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!